Ang nooy Los Angeles Lakers na pinangungunahan nina Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, at dating Bulls coach na si Phil Jackson, ay masasabi natin na naging successful ang kanilang team noong early 2000s, kung saan sila ay nanalo ng 3 magkakasunod na kampyonato. Ito ang huling pagkakataon na mayroong isang team ang nakapag-three-peat sa NBA. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang three-peat na ito ay kamuntikan ng hindi nangyari, at hindi sana dapat nangyari? Ang Los Angeles Lakers ay galing sa 2 magkasunod na kampyonato bago nagsimula ang 2001-2002 season. Sa mga panahong iyon, ang Lakers ang nangunguna sa listahan ng mga paborito upang manalo ng kampyonato sa season na iyon. Pero pagkatapos ng season, mayroong isang team ang nanguna sa panahon ng regular season, isang team na nagpapakita kung ano ang tunay na team basketball. At ito ay ang Sacramento Kings. Hawak ng Kings ang best record noong 2001-2002 season na may 61-21 record, nagtapos naman ang Lakers na may 58-24 record na pumangatlo sa West. Nang nagsimula ang playoffs, ang Kings at Lakers ay mabilis na naipanalo ang first 2 rounds kung saan ay meron lamang silang 3 losing games combined. At nangyari ang match-up na gustong makita ng lahat sa Western Conference Finals, ang Los Angeles Lakers kalaban ang Sacramento Kings. Karamihan sa mga eksperto ay naniniwala na kung sino ang mananalo sa seryeng ito ay ang magiging kampyon sa NBA, naniniwala ang Kings na ang taong iyon ay ang kanilang year to shine, at syempre, ang makaabot sa inaasam nilang NBA Finals. Pagkatapos ng unang 5 laro ng serye, hawak ng Kings ang 3-2 series lead sa isang critical na Game 6 sa Los Angeles. Mataas ang kumpiyansa ng Kings na sila ang mananalo sa Los Angeles para sa Game 6, dahil sila rin ang nanalo sa Los Angeles noong Game 3, kamuntikan na rin silang manalo sa Game 4, kung saan ay natalo lamang sila ng 1 point sa isa sa pinaka-iconic na buzzer-beater 3 ni Robert Horry. Anybody could have made that shot, it's a lucky shot that's all, ang sabi ni Debac. Hindi nasiyahan si Horry sa sinabi na ito ni Debac, at sinabing, it wasn't no luck shot, I've been doing that all my career, he should know, he should read in the paper or something. Naglaban ang Lakers at Kings sa first half ng Game 6, naging dikit ang kanilang laban. Sa halftime, nanguna ang Kings sa score na 56-51, matapos ang third quarter, tabla ang kanilang score. Ang score ay 75-all papasok sa last quarter, at dito na nagsimula ang sinasabi nilang mga controversial call, ang dahilan kung bakit maraming mga fans, lalo na ang mga Kings fans, ay naniniwala na ang NBA ay dinaya ang laro, dahil ito sa dami ng mga foul shots na nakuha ng Lakers. Pagkatapos ng unang 5 laro ng serye, nag-average ang Lakers ng humigit kumulang 25 free throw attempts per game, pero sa fourth quarter ng Game 6, nakagawa ang Lakers ng hindi kapani-paniwalang 27 free throws kung saan ay 21 free throws ang kanilang naipasok. Samantala, nakagawa lamang ang Kings ng 9 free throws attempts sa fourth quarter, kung saan ay 7 free throws ang kanilang naipasok. Ang katotohanan na ang Lakers ay may 18 free throws attempt na kalamangan sa Kings ay isang malaking palaisipan lalong-lalo na sa mga fans ng Sacramento Kings. Ang Lakers ay nanalo sa laro sa score na 106-102 para mapuwersa ang serye sa Game 7, kung saan ay na-upset nila ang Kings sa Sacramento sa Game 7 at naglaban ang Lakers at Nets sa finals at nakuha ng Lakers ang kanilang ikatlong titulo sa pamamagitan ng pag-swept sa New Jersey Nets. Binago ng Game 6 ang lahat para sa Kings bilang isang franchise, at hindi lang ang mga fans ang nagsasabi na ang laro ay dinaya. Ang dating NBA referee na si Tim Donaghy, na nahuling nagsusugal sa mga laro na kanyang ino-officiate, ay nagsabi tungkol sa Game 6. Sacramento had the best team in the league but the referees and league didn't allow the better team to win. At meron ring sinabi si Donaghy tungkol sa isa sa mga referees na nag-officiate ng Game 6, si Dick Bavetta. He claimed several times to several of us that he was the NBA's go-to guy. He was put on Game 6 to force Game 7. I think there's no doubt in my mind or a lot of people from the inside of the NBA, they know that they gave the Lakers the benefit of several calls in that game, thinking it was just going to go to a Game 7 and Sacramento was just going to go to a Game 7 and Sacramento was going to win on their home floor. The Lakers win. They win the championship and really, it's unfortunate for Sacramento,
because they should definitely have a ring on their finger. Maraming tao sa NBA ang hindi naniniwala sa sinabi ni Donaghy, dahil ginawa niya lang raw ito para makalimutan ang kanyang issue sa gambling scandal, ngunit hindi lang si Donaghy ang naniniwalang may hindi tama na nangyari sa Game 6. I believe to this day, it was the worst officiated game in NBA history, ito ang sinabi ng Sacramento Kings play-by-play announcer na si Grant Napier. At ito naman ang sinabi ni Bill Simmons, na nasa ESPN noon tungkol sa Game 6. From an officiating standpoint, the most one-sided game of the past decade. Kaya, ano ang paniniwalaan mo? Ginamit ba ng NBA ang Game 6 upang makakuha ng mas maraming view para sa Game 7? Nais ba ng liga na maging kampyon muli ang Lakers, o natsok nga lang ba talaga ang Kings at nasayang ang kanilang tsansa na magkaroon ng isang NBA title? Ang nangyari sa series ng Lakers at Kings ay paniguradong isa sa mga magandang pag-uusapan pagdating sa NBA history.